po sa bawat isa. Sa lahat po na nakasubaybay sa atin pong lingguang prayer meeting, magandang gabi po sa bawat isa sa inyo.
Sa oras po ito, tayo po ay aawit sa Panginoon, pupuri sa kanyang dakilang pangalan, sa ating Panginoong Jesus. At inaanyahan ko po ang ating mga kapatid dito sa loob na tayo po natin kumayo. At samahan po ako sa ating pagpupuri, pagsamba sa ating Diyos. Hallelujah. Salamat Panginoong Diyos sa gabing ito. Tuloy kang mabuti at tapat. At tuloy po kaming nagpupuri, nagpapasalamat. Tuloy nga mabuti ka Panginoon sa bawat isa sa amin. Patuloy mo pong bibigyan ng kalakasan, kadalingan sa aming mga pisikal, katawan o Diyos. Ingatan mo po kami araw-araw, segundo, Panginoon ng aming buhay. Salamat po Diyos sa iyong kabutihan, sa iyong kabanalan o Diyos, sa bawat anak mo. Hallelujah. Purihin ka sa gabi ito, Panginoon. Sambahin ka, Diyos.
sa kabutihan mo, ako'y narito upang magpuri sa iyo. O Diyos, sa kabanalan mo, malulugod ako, buhay ay iaalay ko. O Diyos, sa kabutihan mo, ako'y narito upang magpuri sa iyo. O Diyos, sa kabanalan mo, nalulugod ako, buhay ay iaalay ko. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, o Diyos, titig ka, ibig ko rin magpapasa'yo. Maglingkod ako, o Diyos, ay puri mo. O Diyos, sa kabutihan mo, ako'y narito upang magpuri sa iyo. O Diyos, sa kabanalan mo, nalulugod ako, buhay ay iaalay ko. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, o Diyos, titig ka, ibig ko rin magpapasa'yo. Maglilingkod ako, o Diyos, ay puri mo. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, o Diyos, titig ka, ibig ko rin magpapasa'yo. Maglingkod ako, o Diyos, ay puri mo. Sa uling pagkakataon, ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, o Diyos, titig ka, ibig ko rin magpapasa'yo. Maglingkod ako, o Diyos, ay puri mo. Tatapat sa'yo, tatapat sa'yo. Maglingkod ako, o Diyos, ay puri mo. O Diyos, ay puri mo. O Diyos, ay puri mo. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Tuloy kang mabuti at tapat sa bawat isa sa amin. Hindi ka nagbabago, hindi ka nagkukulang, Panginoong Diyos. Salamat po sa gabi nito. Patuloy ka namin maitaas sa aming kalagitnaan at ang aming pong tagapagsalita, Panginoon. Patuloy mo po sa itago sa iyong presensya. Purihin ka, dakilang Diyos. Ito po ang aming panalangin at may pasalamat. Sa pangalan ni Jesus. Amen.
Isa pong magandang hapon ng gabi sa bawat isa po. Busy po ngayon ng marami dahil sa nalalapit na ramdam po natin yung hagis na natin. So, ganun pa man po. Salamat po sa ating Panginoon at ngayon po ay in-advance po natin na dapat po bukas in-adjust po natin ngayong Miyerkules ang ating pong prayer meeting at pag-aaral po ng salita ng ating Panginoon. So welcome po muli ang bawat isa. Sama-sama naman po tayo sa araw na ito. At sa oras na ito po, naway nandiyan pa rin po kayo patuloy na sumusubaybay dito po sa ating pong pinapalabas. Ano po yung ginagawa, nawa ho ay andyan pa rin ho kayo at nakasubaybay. Sama-sama po tayo sa pag-aaral ng salita ng ating Panginoong Diyos. Ayan. So, di na po tayo tagalan ho at napaka-ganda at napaka-halaga po nitong ating tatalakayin sa gabi pong ito. Actually, ito ho'y bigla kong naalala kasi Sister Chris kasi meron siya na-share po sa akin na isang tao na may pinagdadaanan. Tapos bigla ko naalala, tama ka ako sa hindi ko alam kasi kung sumusubaybay po siya dito, tama ka ako sana mapanood niya ito. So, pray na muna po tayo para ating pong basahin. Susunod ang talata po mula sa banal na kasulatan. Salamat po aming dakilang Diyos, amang banal, muli sa hapon po ito. Kami po ay bibigay ng pugay parangal sa iyo. Pasasalamat sa patuloy mo pang paparana sa amin na yung kabutihan at katapatan, Panginoong Diyos, na hindi ka nagbabago. Panginoon, patuloy na pinaparanas mo po ang pag-ibig mo, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Patubayan niyo po, Panginoon, ako na yung lingkod o Diyos na magiging daluyan lamang po, Panginoon, ng iyong nais na ipaabot sa bawat isa sa amin na mensahe mula sa iyong mga salita. Nawa doon po sa mga nakasubaybay ngayon, Panginoon, naman po ang kanilang kalagayan, o Diyos, naway makatugon po ito sa kanila, Panginoon. At ikaw lamang po ang aming tinataas sa aming kalagitnaan at aming nanyahan ang patnubay ng Banal Espiritu upang siya po magturo at magpaunawa sa amin ng lahat ng aming mapag-aaralan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. So yun nga po, ito po ay kahit sino po ay pwedeng maranasan o mapagdaanan po. Ito pong ating tataras kasi napakasensitibo pong topic nito. So dito po tayo sa aklat o Ebanghelyo ayon kay Mateo, Kapitulo 6, talatang 25 hanggang 34. Ito po ay familiar ho sa bawat sa atin ang talata pong ito. Makita ho natin siguro, ano bang kinalaman ng talatang ito sa ating pong papaksain, Sabi po dito, sa 25, kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabagabag tungkol sa pagkain at inumin na kailangan ninyo upang mabuhay, o tungkol sa damit na kailangan ng inyong katawan. Hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa pananamit? Masdan ninyo ang mga ibon, hindi sila naghahasik, ni nag-aani o nag-iipon, o kaya nagtitipon sa bagan. Gayunman, pinakakain sila ng inyong amang nasa langit. Hindi ba't higit kayong mahalaga kaysa mga ibon? Sino sa inyo makapagpapahaba ng kanyang buhay ng kahit isang oras sa pamagitan ng kanyang pagkabalisa? At bakit kayo nababagabag tungkol sa pananamit? Isipin ninyo kung paano sumisibol ang mga bulaklak sa parang. Hindi sila nagpapagal ni humahabi man. Ngunit ito ang sasabihin ko sa inyo, maging si Solomon ay hindi nakapagsuot ng kasing ganda ng isa sa mga bulaklak na ito, bagamat napakariringal ng mga damit niya. Kung ang mga damo sa kabukiran ay buhay ngayon, at kinabukasan ay ginagatong sa kalan, ay dinaramta ng Diyos.
kayo pa kaya? Kay liit ng pananalig ninyo sa Kanya. Kaya't huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakanin, inumin o darapin. Sapagkat ang mga bagay na ito ang kinahuhumalingan ng mga taong wala pang pananalig sa Diyos. Alam ng inyong amang nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng ito. Ngunit pag sumakita ninyo ng higit sa lahat ang pagharian kayo ng Diyos at mamuhay ng ayon sa Kanyang kalooban at ipagkakaloob niya ang lahat ng kailangan ninyo. 34. Kaya't huwag ninyong ikabahala ang araw ng bukas sa kanan ninyo harapin kapag ito'y dumating. Sapat na sa bawat araw ang kanyang mga suliranin. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita. So marahil matatanong nga natin sa ating, actually, maging ako ho, natanong ko sa sarili, parang malayo at hindi po. Actually, nung binasa, kung binasa, nakita ko ho na hindi po malayo. No? So, titulo po ng ating pag-aralan sa hapong pong ito ay yung may pinagdadaanan ka ba? Ayan. Sabi ko nga ho, bawat isa sa ating po ay pwedeng maranasan po ito. No? O sa isang salita, yung depression ho. Para hindi po lingid sa atin, no? Nung Sunday, medyo naiyan ni Pastor Jem, yung isang TV personality, yung anak niya, no? Yung nangyari ko sa kanya. Tuloy pwedeng mangyari ito sa kahit kanino. So ito pong depression, mayroon pong itong pinanggagalingan ho. Hindi ko basta na lang ito lilitaw, mararamdaman, mararanasan ng individual. Kung hindi ho, actually, kaya ako ito gustong i-share din ho kasi ako ho, personally, nakaranas din ho ako nito eh. Matagal na ho ito, bago-bago pa lang ho, actually, bago-bago pa lang ata kami noon ni Sister Tusunong na makasal. O before na makasal ho kami, medyo naranasan ko na ho ito. Kahit sa sunod-sunod ho na nangyari sa akin, no? hindi pa man natapos yung isa, ito na naman. Yung ba nagkakasunod-sunod. So, una nga ho, yung nung nabagok po ang ulo ko, no? Tama, yung ba yung nauna? O tama yung nauna. Tapos yung pangalawa ho, yung pang nauna. O tama, nabagok ang ulo, tapos humina ang likod ko. Sorry po sa mga kumakain, kung may kumakain na po. Yung humina po ang likod ko dahil nga sa trabaho. Sabi ko nga yung pagod, puyat, kulang sa kain, ika nga. No? Tapos pangatlo, ayun yung bago kami ikasal ni Sister Chris, na food poison po ako. So dahil po doon, lahat sa isip ko, naipon. So mahirap po, parang masakit na, wala ka naman nararamdaman na masakit. Na gusto mong pumikit, gusto mong matulog, hindi mo magawa. Mahirap. At salamat sa ating Panginoon po. At sa madaling salita ho, nalampasan ho natin yun. Kaya kung, kasi yung iba ho kasi hindi nila maunawaan po ito eh. Marahil dahil sa hindi nila ito naranasan pa, mahirap nilang maunawaan, maintindihan, maabot yung mga taong dumaranas po ng depression nga. Yung iba ginagawa ko nilang biro ito, no? Sinasabi ng iba na yung mga dumaranas ng ganito, nag-iinati lang daw, gawa-gawa lang daw. Pero kasi hindi nga nila naunawaan eh. Meron nga siyang team personality din ho, nagbigay siya ng puna dito. Yung nga ang sabi niya, nag-iinati lang daw mga dumaranas ng ganito. Pero nung ipaunawa sa kanya, ayun, nag-sorry na lang ho siya. So ito po ay
So, unahin ko na po itong nahagilap natin bago po ito personal ko pong opinion ni Tama. Sabi ho, ito pong depression, ito po ay isang karaniwang kondisyon na nararanasan ng sino man, no? Kristiyano man o hindi. Ang matanong natin, Kristiyano ba nade-depress? Mamaya tingnan natin. Kasi may narinig ako minsan sa mga ngaral, ang Kristiyano daw hindi dapat nade-depress. O hindi dapat makaranas ng depresyon. Yung mga dumaraan sa depresyon ay maaaring makaranas ng masidhing kalungkutan, galit, kawalang pag-asa, pagkapagod, at marami pang ibang sintomas. Yun po yung mga ibang sintomas. Yung, una-una yung nag-iiba na ho sa dati niyang nakagawian. Kakandang kalungkutan, yung dati nga ginagawa niyang daily routine, wala na, hindi na nakikahalubilo, no? Gusto lang magkulong na lang, ayaw nang may kausap, nawawala na ng pagkain. So yun po yung mga ilang sintomas lang po yun. Kasi nanghihina, minsan nakatulala na lamang. So maraming maaaring makaramdam sila ng kawalan ng kabuluhan at ang kain. Yun nga, ang nakalulungkot yun, yung magpakamatay ho sila. Mawala ng interes sa mga tao at mga bagay na dati nilang kinagigiliwan. Ang depression ay bunga ng masasakit na pangyayari sa buhay. Sa mga ganyan, may dahilan po ito, may pinanggagalingan. Maaring ito ay yung natanggal sa trabaho. Maalala ko niyo nung pandemic, maraming nakaranas nito. No? Nakita ko natin sa Facebook, isa yung mga na-depress nasa sa kalsada, nakikipagtalo sa mga kinaukulan. Isa nananakit pa ho sila. No? May nakita nga ako noon na sinapak niya yung pulis No? Nagsisigaw. So yung pagkamatay ng sa mahal sa buhay o naghiwalay na mag-asawa, no? O yung iba ho yung biktima ng pang-aabuso. At yun po ay ang pagkawala na ng tiwala po sa sarili. So yun po yung mga ibang pinanggagalingan ho na hindi makawala, ika nga. Ito pong depression, lahat pong ito ay nasa isip po lahat yan. Kaya nga sabi nung sanggata ang takot ay nasa isip lamang. Kaya nandito lahat nagpapasimula. Kaya marami mapapasimula natin, doon sa binasa po natin talata kanina, ano bang kinalaman nito? Kung mapapasin mo natin doon sa binasa natin, may tatlong basic needs na binanggit doon, yung pagkain, inumin at damit, na ito ang kinababahala ng tao. No? So, pag nababahala, nababalisa, ito yung iniisip. So, apektado ko, konektado sa kaisipan po ito. Kapag sa kakaisip, doon na po mag-umpisa yun. So, yung personal ko naman ho ito, base sa aking karanasan na na-share ko, ito po ay, ang depression po ay isang labis, sobra at matindi at malalim na kalungkutan. Na, sabi ko nga, kung hindi ho natin naunawaan ito, at wala tayong kaalaman, ika nga, kahit sabihin ng konti lang, hindi natin talaga maunawaan po yung mga dumaranas po dito. Ang kailangan po dito yung kapag kung kayo po ay merong mga kaibigan, kakilala o mga mahal sa buhay mismo na dumaranas pong ganito, ang maibibigay lang ho nating payo ay yung malawak na pang-unawa. Kasi hindi ho biro nga ito yung pag-iintindi, yung higit sa lahat yung pagmamahal nga po. So ito po ay tinatawag na mental health problem o mental illness sa iba o mental disorder. Hindi ibig sabihin hindi yung siraulo po hindi po yun ang ibig sabihin nun. So isang karamdaman sa isipan po na nagdudulot
sa individual na magkaroon ng pag-aasal, pakiramdam o personalidad na itinuturing na hindi bahagi ng normal na pag-unlad sa isipan ng isang normal na individual. So yun po. Kapag ito po ay napabayaan yung nga ho, ang isa pa hong kailangan ho ng isang dumaranas po dito yung suporta ng nasa paligid niya. Hindi po ang maiwasan niya pong maiwasan po yung sila ay i-judge ho sila. O yung kaya, yung bang isang, kaya mo yan, malalampas din yan. Yung bang ganun pananalita, hindi ho. Base po sa aking karanasan ho, kailangan ho nila dito yung yung unang-una, naghahanap sila ng may makikinig sa kanila. Kahit na hindi ka ho magsalita sa kanila, basta pakinggan mo lamang ho sila. At sa pakikinig mo ho sa mga sinasabi nila, yung pong maiwasan niya kontrahin sila. Kahit na minsan yung sinasabi nila gusto mong ikakontrahin, iwasan po yun. Kundi ang kailangan po sila po ay dalhin o i-guide po sila doon sa nararapat. Kasi daw na kapag kinontra mo po sila, mas lalo lang pong natitrigger lang po sila lalo. Lalong lumalala. Kaya kapag ito po hindi naagapan, lalo na, tama po, mayroon pong mga iniinom pong naggamot, kaya lang, ito po ay mga pampakalma lamang po. Kaya pag lumipas na ang bisa ng gamot na yon, andun na naman po. So, kailangan talaga dito yung may connection po dito yung sa spiritualidad po ng isang tao. So yun nga po, kapag hindi ito naagapan at napabayaan po, at yun nga po yung hindi pinansin ng mga kasama sa bahay, pinabayaan na lamang yung isang kasama, yan ho ang marahil mangyayari. Kailangan ho ang mga taong ganito po ay lagi na nababantayan, ika nga ho. So ito po hindi madaling i-handle po ito. Ayan. So, yun po, yung isang katanungan ho kanina, bawal ba sa isang Kristiyano ang ma-depress o dumanas ng depression? Ayan. Yun nga po, no? Yung sa mga ngarang nga ho na narinig ko na parang bawal nga, para sa kanya bawal na hindi dapat na-depress na isang Kristiyano. Kung mapapasin ho natin doon sa 2 Corinthians chapter 1, verse 8 and 9, may sinabi po doon sa si Apostol Pablo, kasi po ang isang nade-depress ito, yung nawawalan na ho sila ng pag-asa. Wala silang nakikita pang ikangay parang mapupuntahan. Nakikitang pag-asa sa kanilang buhay. So may sinabi po si Apostol Pablo doon sa 2 Corinthians chapter 1. Basahin lang po natin sandali bago tayo magpatuloy. 2 Corinthians chapter 1, verse 8 and 9. Ayan. Sabi po ni Apostol Pablo dito, mga kapatid, ibinabalita namin sa inyo ang mga kapighatian na dinanas namin sa Asya. Napakabigat ng aming dinanas. Ano pat nawala na kami ng pag-asang mabuhay pa. Akala namin dumating na ang aming oras, ngunit nangyari iyon upang huwag kaming manaig o manalig sa aming sarili, kundi sa Diyos na muling bumuhay sa mga patay. So Pablo po, sinabi niya, sila ay nakaranas, halos mawalan sila ng pag-asang mabuhay. So nakaranas ho sila. Kahit Kristiyano ho, pwedeng makaranas ho nito. Kaya ho, yung nagturo ho nito, nagsabi na ang Kristiyano hindi dapat nade-depress ho. Ay para sinabi ko natin na ang isang Kristiyano ay wala ng damdamin. Ano? Wala na naman. Ayun. Kahit sa banal na kasulatan ho, no, meron pong mga ilang mga
Actually, ito ay matatag natin mga dakilang lingkod na ng Diyos pero nakaranas po sila ng depression. Unang-una ho, si Job, karanas po, hindi siya na-depress ho siya. No? Sa Job chapter 30, verse 16 hanggang 20. No? Maging si Elias, kunin mo na ako Lord, sabi niya, gusto na mamatay. Sa 1 King chapter 19, verse 4. Si David, no? Sa Psalm 6, chapter 6, verse 5 hanggang 7 ho. Alam naman ho natin nangyari kay David, no? Maging si Jeremias po, sa Ecclesiastes chapter 2 verse 11, karanas ho mga yan. Noong piniprepare po natin ito, sumagi lang ho sa isip ko, kaya hindi ko na ho sinama dito baka ho, maging usapin pa ito ng kung isang tanong na kung si Lord Jesus ba ay nakaranas din ng depression, kung siya ay nasa katawang tao. Hindi ko na ako sinama dito Kumbaga, sinarili ko na, hindi ko na sinama, pero na-share ko, no? Ewan ko kung ano pong pananaw niyo po doon, no? Kasi ang naalala ko lang, nung siya ay nanalay sa Gethsemane, di ba, sabi doon, nahapis siya ng gusto na pighati. Di ba? Yung kanyang pawis ay parang butil na dugo, sabi doon. No? So, yan po, So, kaya ho dito sa binasa natin sa Matthew, kita ho natin yung tatlong kinababalisa, kinababagabag, iniisip ko ng tao. Na sabi ko sa verse 25, na huwag kayong mabagabag, huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakanin, inumin o daramtin. Verse 32, ito ang mga bagay nito, ang sabi, ang mga kinahumahalingan ng mga taong walang pananalig sa Diyos. Kaya huwag ninyong ikabahala ang araw ng bukas. So, adon nga ho, kapag ang tao ay napabayaan sa pagkabahala, kabalisa, ito nga ang mauwi na ho dito. Yung sa depression. Tingnan ho natin yung simpleng pagkakaunawa ho, no? Yung actually, tatlo po ito yun. Stress, anxiety, saka depression ho. So, inuna ho natin yung depression. Ano ba itong depression sa madaling pagkakaintindi? Pag sinabi pong depression, ito po yung iniisip mo yung mga bagay na nangyari kahapon. Na maaring ito ay karanasan nagdulot sa iyo ng trauma. Na-trauma ka, ano man yung nangyari sa iyo, hindi ka makawala-wala. No? Parang anino na susunod-sunod sa iyo. Kahit anong gawin mo, kahit saan ka, andun lagi nasa isip mo. Nagbibigay ng matinding kalungkutan. Yung isa na ho yun, yung maraming nabigo ka sa pag-ibig. Meron nga dito, kakasal na lang, nag-back out yung isa. Nangyari po yun. Sa mga estudyante, maaaring ikaw ay bumagsak sa pagsusulit. Kakaisip mo yun, di matanggap, depress ka. Pagkabigo sa isang bagay na hindi mo inaasahan. Maaaring yung iba, hindi matanggap yung namatayan na sila na mahal na sa buhay. Hindi inaasahan. So akala na mga ganitong nakakaraso ng depression yun na yung katapusan nila. Wala na silang nakikita na pag-asa pa o solusyon sa nangyari sa kanila. Kaya lagi nilang naiisip yung mga nangyari sa nakaraan. So ano ho ba sinasabi ng banal na kasulatan tungkol po dito at ano yung pangako ng Diyos sa salita niya? Para sa ganun kapag tayo po ay nakakaramdam ng ganito, hindi naman ho biglaan na mararanasan ito ng isang sino man. So nawawala na ho sila ng pag-asa pa
Kaya kapag ang isang tao po ay tama, nakakatulong po yung mga counseling, ano ho, yung napapayuhan sila. Kailangan iba ho talaga yung mapayuhan sila na sa may tungkol sa salita ng Diyos, sa espiritualidad. Kasi hindi lang ho basta ito kasi physical eh. Mas may malalim pa po dito na dahilan. So sa una, ang sabi ho doon sa mga ngaral, chapter 9 verse 4, ito ho dapat na marinig ng iba. Yung mga nade-depress ho. Sabi ho, ngunit habang nabubuhay ang tao, ay di siya dapat mawala ng pag-asa. Kung ito po ay alam ng isang tao na dumaranas po ng depression, magkakaroon po siya ng pag-asa. Na hindi pa pala katapusan ng kanyang buhay yung nangyari sa kanya. Tapos na yun, nangyari na yun. So hindi na dapat pang balikan. Kumbaga magiging lesson na lamang o anong aral ang pwedeng makuha doon. Pero yung negatibong epekto nito ay yun ang huwag mo nating hayaan na maka-epekto nga sa atin. So sabi po ni Propeta Isaiah sa chapter 43 ng verse 18, yung mga nangyari daw noong unang panahon ilibing na sa limot, limutin na ngayon ang sabi ko. So huwag na ang alalahanin ibig sabihin. Tapos na ho yun. Kumbaga, isang kabanata yung buhay yun, tapos na yun. Dumaan ka na yun. Kaya nga, title mo, may pinagdadaanan ka ba? Dinaanan mo lang yan, dumaan ka lang, huwag ka manatili. Kasi kapag mananatili ka yung tinambayan mo yun, ay yan na ho. Makukulti na ho yung utak ho natin. So, yan po ang ibig sabihin ng depression, no? Yung iniisip yung kahapon. Pangalawa naman, yung stress. Ano ba itong stress? Itong stress, iniisip, wala na. Hindi ko naisip ng ano. Yung stress po, yung iniisip natin, yung sa kasalukuyan, yung ngayon. May dumating, bigla yung mga bills, ang laki, ang taas, hindi mo inasahan kaysa sa dati, ba't ka, nagtaka ka, ang budget mo, ito lang, alam mo, ito lang yung darating na bills, ayun, ito, biglang tumaas, ayun, sumindi, ayun, nagtulog ko na, kailangan na, so ako ay billionaire ka, ayaw ko eh. Nagpapakipot pa ako na. Ayan. Sabi yan. Ayan yun. Kung ano yung kinakaharap mo ngayon. No? Hindi mo inaasahan, biglang may dumating kumatok sa'yo, magbayad ka na ng utang. Ayun, stress ka. Di ba alam kung saan ka kukuha, no? So, ayan po ibig sabihin ng stress, na-stress ka, kung ano yung kasalukuyan kinakaharap mo ngayon. Pabili na nga talaga. Ay, wala eh. Kaya biglaan, ano na sa buhay, may nabalitaan ka, ganyan ang nangyari. So, na-stress ka. So, po yung ibig sabihin ng stress. And then, yung pangatlo, yung anxiety naman ho, yung pala ang supporting verse nung, yung kasunod ng Isaiah 43 verse 19. Ayan. Sabi po doon, pagkatapos sinabi ng Panginoon yung sa verse 18, ay binanggit po doon sa verse 19. Ayan. Sabi po, narito ang sabi, masdan mo ang nagawa ko ay isang bagong bagay na hanggang ngayon hindi mo namamasdan. Ako ay magbubukas ng isang landasin sa gitna ng ilang.
Sa ibang salin po binanggit yung ngayon gagawa ng isang bagay na sabi ng ating Panginoon. Ayun. Ayun naman. Lapit mo. Nagdulog na. So, yan po yung stress. Ngayon, yung anxiety naman ho, ito yung iniisip mo yung bukas. Na wala pa man, iniisip mo na, hindi pa man nangyayari, nang pinangyayari mo na. Baka na lang natin. Tapos, ayan. Saan ba yung na-adjust nito? Adjust. Ayan na, pas. Okay, baba na lang natin. Okay. Okay na. Okay. So, okay na, pas. Tayo mong baba na yung siguro. Pasado mataas. Okay na, pas. So, ayun po. Saan na ba tayo? Ayun, anxiety na ho. Ayun, yung anxiety ho, yung pagkabalisa. Ito po yung iniisip mo na. Yung wala pa man. Ano? Sabi nga, advance kang mag-isip. No? Pinangyayari mo na sa iyong isip. No? Kaya ka nababalisa ho. At sabi ho ng banal nakasulatan sa Philippians chapter 4 verse 6 and 7, di ba? Huwag kayong mabalisa saan mang bagay, ang sabi. Pagkos hilingin niyo sa Diyos sa pamagitan ng panalangin na may pasasalamat. So, ibang yung bang tanong na paano na? Kung, ha? Paano na kung biglang magsara yung kumpanya, mawala na akong trabaho? Yung pa mga ganong tanong, pag yun na lagi nating pinasok, yung takot ba? Para bukas. Kaya sabi kanina, di ba? Doon sa ating binasa sa verse 34 ng Matthew. Sa kanan ninyo harapin kapag ito'y dumating na. ang hindi mo maganda dito, yung dapat ngayong araw, di ba ngayon, dapat masaya ka, nag-enjoy ka, hindi mo naranasan yung kasi yung dapat na oras na gugulin mo sana sa payapa ka, masaya ka, kapag libang ka, inubos mo sa kakaisip para sa bukas na hindi mo alam kung yun ba talaga ay magiging problema. Inisip mo ng inisip, pagdating ng bukas, hindi naman pala problema, sayang. So yun po yung anxiety. Kaya, karapatan. Ayan at alam talagang hindi. Ayun. Okay na. Ayun. Okay na, pas. Thank you. Talagang pati itong cellphone, naglolo ko na rin. Tatawa si Renzel. Kasi nga ayaw itong kasi marami ako sinabibiktima dito ang kaaway. Kasi isa pa dahil ang lahat ko yung nasa isip, ito ang punteriya kasi kung anong mga negatibo pinapasok ng kaaway sa ating isipan. Ito yung battleground yung isip natin. Kaya minsan hindi pa man nangyayari, pinangyayari na natin sa ating isipan. Kaya yan po ang nangyayari. Kasi isa pa kapag ito ay napabayaan nga, ito po yung nauwi sa nervous breakdown na naalala ko tuloy yung isang sinabi nung isang ko lang ito, ayaw ko nang banggitin.
minsan ring lang ho ng telepon, natatapon na siya. Kahit ayaw niyang makarinig ng ring ng telephone. Kasi alam niya, kapag nag-ring ang telephone, sisingilin na siya. Ganon eh. No? So, yung pang mga ganon, no? Takot ang ibinubunga ko nito na hindi ka na patutulogin, hindi ka na patatahimikin at mawawalan ka na ho ng kapayapaan sa buhay. Dito na lang ako, buti na lang sinend ko dito sa sa Messenger. Kala na nga makakaisa siya eh. Andito sa cellphone. May backup. Ayan. So about sa anxiety ho, ang pagkabalisa ho. So huwag kayong binanggit ko na ho kanina yun, Philippians 4:6-7. Then ang katugnong po noon sa Ephesians chapter 3 verse 20, sa Diyos na makagagawa ng higit kaysa lahat nating maaaring hilingin at isipin, sabi ko, sa pamagitan ng kanyang kapangyarihan nag-aari sa atin. So yung iniisip natin na paang imposibleng mangyari, para sa atin imposible ho talaga. Pero sabi ng panagsulatan, higit pa doon, na kayang gawin ng ating Panginoon. So, habang pinapakinggan ko po yung tama sa Facebook ko, tapos nung pinag-aaral ko ito, nabuo nga sa isip ko itong tatlong ito, kaya nakita ko dito, tama yung depression, yung kahapon, stress yung ngayon, yung anxiety, yung bukas. Kaya, bagamat nakakatulong nga ho yung mga gamot na iniinom nila, pero hanggang kailan ka nga? Hindi ho natin namasama yung mga gamot. Okay po yan. Saka yung mga papayuhan ko sila. Pero kailangan ho, meron talagang isang pangwalang hanggang gamutan. Talagang hindi ka na mananatili po doon. Alam mo, karoon na kaminsan, pero hindi ka na magtatagal sa ganung sitwasyon. Tulad ng dati. Na tulad ho na nga nangyari sa akin noon. Kahit na naalala ko nga, kahit na nung nag-mission kami sa Sambales noon, dala-dala pa rin, doon pa rin, hindi ako makatulog. Lalo na sa gabi, matakot kang pumikit. Ang hirap po yung nasa ganung sitwasyon. So, ang kailangan ho lamang na ang isang tao na dumaras ng ganitong matindi, yung magkaroon siya muli ng koneksyon, kaugnayan po sa ating Panginoon. Malaman niya na merong palang kasi ang mga tao pong dumaranas kasing ganito, yung nawawala na silang lalo kapag walang suporta nga yung mga mahal nila sa buhay. Feeling nila nag-iisa lang po sila. Walang nakakaintindi, walang nakakaunawa sa kanila. Nagkakaroon na sila tuloy ng sariling mundo. Laging galit, ayan. Kahit gano'ng kasarap yung pagkain, hindi makakain po. Tapos, sasabayan pa ng hindi maganda. Lalo lang kung lumalala, nagpapalala sa kanila. Kaya sabi nga ako sa kanila, yung kailangan ho nila, kasi ito hong nakita ko na kailangan at isang mabisang tulong ho sa kanila, yung nga ho yung malawak na kailangan ho malawak yung pagkaunawa, kasi kung hindi po ay talagang pababayaan na lang ho natin sila hindi natin sila pagtsitsagaan, no? So malawak na pangunawa, yung pang-iintindi, tapos yung pong yung nga ho, pairalin ho natin yung pagmamahal. Kasi kung hindi natin sila gagabayan at susuportahan, sino ang susuportahan? Sabi nga,
Kung tayo mismo na malapit sa kanila, na mahal nila sa buhay, ay hindi natin kaya silang suportahan, ibigay yung suporta, yung pagmamahal, lalo na ho, yung iba, hindi nila maibibigay. Kailangan ho, tayo ho mismo, no, na nakakaunawa sa kanila. So, panghuli po, so ayun, unay pagkatiwala ho natin sa Panginoon ang mga ating mga pinagdadaanan sapagkat siya nagmamalasakit. Ayan. So kanina banggit natin, depression kahapon, stress ngayon, yung anxiety bukas, ang ating Panginoon lamang pong Jesus ang siya na kasagutan ho dito. Na maalaman nila na mayroong higit na nagmamahal na kaunawa, sabi sa naalala ko, sa Hebrews chapter 4, naunawaan po tayo ng ating Panginoon na sabi doon. Siya higit na nakaunawa. Yung iba, kung maaaring hindi man tayo maunawa ng iba, pero ang ating Panginoong Jesucristo po siya higit na nakaunawa po. Alam niya. Ang sabi nga, alam niya yung laman ng ating isipan. Kaya dapat ito ang ipaalam natin ho sa mga ganitong dumaranas ng depression sa kanilang buhay. So bakit ang ating Panginoong Jesucristo siyang katugunan? Kasi ang ating Panginoon Kristo, siya ang kahapon, siya ang ngayon, at siya ang bukas. Hebrews 13, verse 18 po. So, nawa po ay nakatulong po kahit paano. Ito pong ating naibahagi sa gabi pong ito. Naway, pag meron po tayong kilala o alam, nakadumaranas po ng ganito, iwasan ho natin na sila ay ma-judge. Kailangan po nila ay tulong, suporta, pamanawa. Salamat po aming Panginoong Diyos sa aming pong aralan ay bahagi. Nawa po ito ay tulong po doon sa lalo na po Panginoon na maranas po ng may mga pinagdadaan sa kanilang buhay na hindi nila makayanan, lubos maisip, tatanong, nawa dalayan po namin Panginoon ay maaring hindi man po nila ito napakinggan, maaring ito napakinggan ng kanilang miyembro ng kanilang pamilya, huwag makatulong po ito o Diyos upang maibahagi po sa kanila at malaman po nila na may pag-asa pa hanggat nabubuhay kami dito sa mundong ibabaw, hindi kami dapat mawala ng pag-asa. Basta manangan lang po kami sa iyo, magtiwala, manalig po sa iyo, Panginoon, sapagkat ikaw ang higit na nakaunawa sa bawat sa amin, O Diyos. Sapagkat sabi mo nga sa iyong salita, sa lahat ng paraan, ikaw ay tinukso, kaya't matutulungan mo rin po kami, Panginoon. Maraming salamat, aming Ama, at nawa po sa susunod po pa po namin gagawin, patumpahin niyo po kami, aming Panginoon. Gabayin niyo po kami sa aming pagdulog sa iyo. Ito po aming dalahin sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.